Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong rim ng tangki. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Okay, so meron na naman akong nakitang budget meal na rim sa Shopee. Ito, sakto, terno dun sa TH240 natin na tangki hub. So, syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Sobrang budget meal lang nito, guys. Parang wala pang 1-1 ata ito eh. Damn! Kung may voucher ka sa Shopee, edi mas okay. At ito pa malupit. Itong rim na to, wide rim. Alam niyo ba guys, itong rim na to, gawa to ng WTB. Rinibrand lang ni Tangki. Alam naman natin yung WTB na brand, magandang klaseng brand yan. Parang yung ginawa din ni Weapon sa mga rim nila. Ang may gawa nun si Wayman. Hindi naman si Weapon talaga. Rebranded lang. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Banda dito sa may mga butas ng nipple, meron siyang kantong napakaliit. So, hindi siya smooth na bilog. Yung mga butas ng nipples niya, walang eyelet. Itong mga butas ng nipple niya, naka-offset. Depende sa direction ng lacing. Katulad nito guys, so, itong butas na to naka-offset pa dito sa kanan. Ito naman naka-offset papunta dito sa kaliwa. Check naman natin yung decals. Ito lang naman yung decals niya. Logo ng tangki, tapos dito sa kabila, so itong binili ko pang 29er. Aluminum alloy, ito naman yung airtron niya. Yan, 622. Pag 622 nakalagay niyan, yan yung internal diameter ng rim ng 29er. Ito naman yung sa kabilang side. Yan. Ano lang, warning sticker lang, saka pang disc brake lang na hubs. So, itong rim na to guys ay double wall. So, halos lahat naman ng modern na rim. Double wall yan. Yung first wall, makapal. Siyempre, yan yung pinagkakabitan ng nipples eh. So, kailangan yan makapal. Sa second wall, medyo manipis lang siya ng konti. Itong rim na to guys ay hindi tubeless. So, ito guys yung patunay na gawa siya ng WTB dito sa warning sticker. Read user manual at wtb.com before use. Check natin yung inner saka outer width. Okay, so inner width. Okay, so ito yung inner width niya. Halos 29 mm nga. Tama lang yung nakasulat dito. Ang outer width naman niya, 35 mm. So, syempre, pwede mo rin itong gamitin pang trails. Dapat ang gulong mo dito ay 2.4 kung magti-trails ka. Pag nag-wide rim yan, dapat wide din yung gulong mo. Sa mga nag-gravel naman, pwede rin dito yung 38C hanggang 40C. Kung may makita kang 45C, okay din yon. So last na i-check natin, syempre yung timbang niya. So dahil wide rim to, more material, more weight. So matik yan na medyo may kabigatan to ng konti kesa sa ordinary na narrow rim. So, ang bigat niya ay, ayun na nga, mabigat nga siya. So, 585 grams ang isa. So, kung ipapares natin, edi 1 kilo mahigit. So, kung iisipin mo maganda ito pang karera, depende na lang sa'yo kung gusto mo ng medyo mabigat na rotational weight. Out of the box, ano bang verdict ko dito? Ang masasabi ko sa inyo guys, sobrang sulit nito para sa presyo niya. Since WTB siya, magandang quality siya. Okay, sabuhin ko na to pero hindi ko na ipapakita dito sa video kasi hahaba lang. So, ang ipapartner nating hubs, itong Tangki TH240. Ang ilalagay ko naman na rayos, itong Ragusa na stainless. So, ang setup ko dito, all black lang. Okay, so yun lang guys. So, buuin ko na to. Ayos! So, ito na siya guys. Yun, wheel set na siya. O, diba? Magic. Ang gulong na linagay ko dito ay 28C. O, diba? Banat na banat. Pero okay naman, oh. Ganda din. All black na setup. So, ito na yung inaabangan ng lahat. Ang sound check ng TH240. Ito, kompleto. Meron ng gulong. Okay. Check natin. Okay, yun.
Kaya gusto kong i-let go na si Hisense Pro 7. Masyadong maganit, masyadong makapit yung pulse sa drive ring. Kaya yung tunog niya talagang malutong. Dahil sa sobrang kapit ng pulse niya, nagkakaroon siya ng drag. Yung drag na yun din yung nagpapabagal sa pre-wheel. Hindi katulad nito, malambot lang yung engagement, kaya yung pre-wheel niya matagal. Matagal mamatay ang pre-wheel. Ito naman yung Hisense Pro 7. Ayan o, ang lutong o. So, syempre, mas malakas ng tunog nito, mas nag-e-echo yung tunog dahil walang gulong. Okay. Yun. Pero itong hub na to, hindi ko inedit. Wala ring power spring to. Stock spring lang yan. Weh! Hindi nga! Ayaw nyo maniwala? O, sige. Yeah. Stock spring lang yan guys, oh. Yung Hisense Pro 7. Yun lang yung dahilan kung bakit gusto ko magpalit ng hubs. Sa mga nagtatanong, ano bang mas maganda? Hisense Pro 7 o itong 240 hub? Kung wala kang pakialam sa drag, wala kang pakialam sa bilis, gusto mo lang talaga ng medyo maingay, at wala ka rin pakialam kung umiikot at sumasabay yung crank mo, dito ka kay Hisense Pro 7. So madami nagtatanong din kung anong RD ang pwede dito. Pwede lahat ng RD. Kahit yung 7-speed na RD, na-try ko na dito dahil ginawa kong 7-speed tong si Schwinn. Kayang-kaya ng 7-speed to. Ang problema lang talaga dahil makapit yung spring niya o makapit yung pulse niya, sasabay at sasabay ang crank. Kung ganun yung gusto mo, maingay talaga, dito ka kay Hisense Pro 7. Hindi mo na kailangan i-edit. Kung gusto mo naman ng saktong ikot lang at konting drag lang, saka matagal yung freewheel, dito ko na lang kay Tanky TH240. Ngayon, kung gusto mo ng medyo maingay-ingay ng konti, pero tanky, yung TH390. Mas matining nga lang yon kesa dito sa 240. Pero para sa akin, pare-parehas lang yung tunog ng mga budget meal na hubs. Sa mga high-end lang naman na hubs yung nag-iiba yung tunog eh. Katulad ng i9. Katulad ng Chris King. Diba? Yung mga ganong hubs, yung mga Hope. Yun talaga. Kung gusto mo talagang maingay na hubs, doon ka talaga sa mga high-end. Eh, syempre, high-end din yung presyo nun. Dito sa mga budget meal na to na hubs, huwag mo nang hanapin yung talagang maingay na maingay. So, yun guys, ang review ko dito kay Tanky i29. So, kung nagustuhan mo tong video na to, di ba like? Kung may katanungan ka pa o kung may gusto kang idagdag, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo itong mga video ko, di ba like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, nood ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.